Gising na mga kamarino, lalong-lalo na mga anak at asawa ng mga marino. Good morning. Yes! Good morning, my beautiful partner. Ano ba ang baon ng ating admiral ngayong araw na ito? Ito naman galing sa isang Australian poet. Ang quote niya, "Dads are most ordinary men turned into heroes, adventurers, storytellers, and singer of song." Oh, I love that. Yeah, kaya yung mga natay, tatay, nanay, talagang yun ang ginagawa nila lahat para sa kanyang anak, sa kanyang natira na kamag-anak na inaalagaan niya. Lahat, pati pagkanta, ginagawa na niya. Kaya hero siya palagi. Tumatumbling talaga ang ating mga haligi ng tahanan, lalo na't kung alam niyang kailangan ng security ng pamilya, kahit ano gagawin para sa mga anak at sa pamilya. Yan ang ginagawa ng ating mga seafarers. Yun. Ang hirap talagang maging haligi ng tahanan, di ba? Dahil ito ay 24-hour job, no? Walang break muna tayo. Sandali di muna ako magiging ama ngayon Walang ganun Talagang, at wala ring from baby, hindi, hanggang mag-asawa, ama ka pa rin ng iyong anak Di ba? Walang break, hindi ba? Correct. Kaya naman gusto nating ipaalam sa lahat ng mga anak, magiging ama rin kayo. Di ba? Someday you will feel how they feel, di ba? Ngayong episode na ito, nakakatuwa isang haligi ng tahanan ang ating matutunghayan. Hindi lang yan. Naging presidente pa ito ng malaking organisasyon. Ito ay iniidolo natin dahil ang dami rin niya natulungan na mga PWDs. Okay. Ayan, isa pa rin. Tinuturing siyang ama ng mga PWDs na natutulungan niya, ang founder ng Lamoyan Corporation. Mamaya yan sa ating programa, Yan at marami pang iba dito lang sa the first and the longest running television program para lang po sa mga marino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Isang pamilyar na pakiramdam para sa mga mandaragat ang malayo sa pamilya at mga anak upang matupad ang pangarap ng magandang buhay para sa kanilang mga minamahal. Bagamat mahirap, ito'y isang alon na susuungin. Para sa ating featured kamarino for today, higit na 5 dekada sa larangan ng pagmamarino ang kanyang inialay upang matamasa ang hinangad na buhay para sa mga anak. Ako po ay si Captain Rodolfo F. Ras. Presently, I'm now connected sa Amusok and teaching PDOS. Malayo na ang narating ni Captain Raz mula sa kanyang humble beginning sa pagiging isang kadete hanggang siya ay maging isang kapitan sa samot-saring international vessel. Ako po ay nag-graduate sa 1967, ang kasi nung araw, associate lang yung unang degree namin. Then after 2 years ng academic, 2 years ang apprenticeship namin bago ka maging BS. So that time, para maging BS ka, kailangan meron ka ng license na third mate, second mate, hanggang maging kapitan. So I also joined the Philippine Navy for 6 years. Then I joined again sa Merchant Marine. Hanggang doon ko na tinapos lahat ng profession ko hanggang mag-retire sa MAAP. So in captain sa seafaring, naman, at least meron akong 15 years in command. Bilang isang ama naman, siya ay proud dad of 3 and a lolo to 6 grandchildren. Ang anak ko po ay isang lalaki at saka 2 babae. So silang tatlo ay puro professional din. Hawa naman Diyos. Ang apo ko po ang total ay 6 na. 6 na taon sa kanyang career bilang isang seafarer ang inilaan ni Captain Raz bago mapagdesisyon ng bumuo ng pamilya kasama ang kanyang may bahay. Pag-graduate mo as cadet, single ka pa doon. Nag-asawa na lang ako nung second mate na ako, mga
72 ata, 1970, something, 71, 72. Ang first child ko is 73 ata, 72, something like, kasi he's now about 53 years old na o 52 years old. Para kay Captain Raz, ang pagiging ama ay isang pagkakataong hinding-hindi niya makakalimutan at palagi niyang pinahahalagahan. Especially nung first baby namin, yun ang pinakamasaya. Pinakamasaya sa lahat ng buhay na may maging father ka na alam mo na may fruit pala yung pinaghirapan mo, pagtitiis mo, pagtsatsaga. Lahat ng pakiramdam. Siyempre, nung pinanganak siya, just now, he is 53 years old ngayon. His birthday also is June. Kaya nga, that time, tapos lalaki pa, of course, parents ko, grandpa, lahat family namin natutuwa dahil nabuhay yung apelyido namin lalaki. Simple lang ang hangarin ni Captain Raz para sa kanyang mga anak. Yan ay makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral at umusbong sa kani-kanilang karerang piniling tahakin. Kaya sa kabuuan ng kanyang seafaring journey, gayon din ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ang focus ko talaga noon, since we are from the not a rich family, we're from poor family, ang number one focus ko is yung education nila. Yan ang pinaka-importante na pinangarap ko dahil siyempre lahat may gusto nating magkaroon ng magandang buhay. Sometimes pag matriculation time na medyo pag-iipunan naman kaganyan. So yung allotment, laging pagbibiling kay Mrs. Okay, natanggap mo na ba yung allotment mo? Kasi o sige, ngayon since may trabaho naman si Mrs., yung allotment namin na pinapadala ko, na itatabi niya. Ang ginagamit niya lang muna yung sweldo niya, yung salary as a teacher. Sentro ng kanyang motivation upang mapagpatuloy on board ang kanyang sariling pamilya. Sa kanila kumukuha ng lakas si Captain Raz upang ipagbuti palalo ang kanyang napiling gampanan sa dagat. Yung the best namin ginagawa lang is gumawa ng sulat, ipapadala, sometimes voice tape, or sometimes din pag may pera kami, itong tumatawag kami sa radio nilang Baya Radio. Kasi once marinig mo lang yung boses ng mother, father mo, the wife, mga children mo, at saka brother and sister, lumalakas ang loob ko. Kasi sabihin nga natin, no man is an island. Hindi ka pwede mabuhay na nag-iisa ka lang. Kinalaunan, matapos ang higit na 50 taon na pagiging isang mandaragat, kanya nang piniling igugol ang mga panahon upang makapiling ang pamilya. Of course, we are not going young. Kaya tumatanda na tayo. I don't want to spend my life at sea hanggang 55 or 60 years old. Ayokong gayahin yung mga nauna sa akin na hanggang 60 plus na gusto pa nila magtrabaho. Most of my time I spend with my family na. They don't live in a same house. May kanya-kanya na sila. No? So, gano'n. Mag-uusap-usap lang kami. Anak, kamusta ka na yung problema mo dyan. Yung absences ko noon, ibinabawi ko ngayon. Kasi hindi lang sa wife, sa kids. Siyempre may grandchildren na ako. Medyo natutuwa na ako, nakita ko na yung product namin. Kung babalikan ang mga pinagdaanan ni Captain Raz, pagtsatsaga, pagsusumikap, pagtitiwala at pananalangin ang kanyang mga naging pangunahing sandata upang labanan ang mga hirap na bitbit sa pagiging isang marino. Kung hindi naman pagtsatsaga at pagsisikap namin mag-asawa, hindi namin makukuha yung target namin maging plano ng happy family kung tawagin natin. That's why I saying ako at age of 45, settle down na ako kaagad. Na pagtsagaan ko, pinaghirapan ko talaga yung maging seafarer. Kasi nakita ko sa mga parents ko, sa uncle ko and lolo ko, na lahat ganun pala ang buhay ng seaman. Kaya para sa kanyang mga anak, ang nais sabihin ni Captain Raz ay, message ko lang sa anak ko, at since yung tatlo are all professionals, then may kids na sila, just continue lang. Sana ma-pattern ninyo yung kung ano yung pinakita sa amin ng magulang namin, gayahin nyo rin. Para naman sa kanyang may bahay. I consider her as the most important. Sabi nga niya namin is the wife, she must be supportive. If I support the family, kailangan supportin niya na. Kasi on board, pag magtawagan na kami, malaking bagay na sa akin yun. Para yung
stress ko, yung pagod mo, nawawala. At para sa kanyang mga kapwa marino, Even though ay may grandfather na, sa ating mga lalaki na seaman at saka yung mga seafarers na babae rin, kasi they act as also a father eh. Sabi nga natin, yung mother naman natin, yung mga wife naman natin, they act also as a father sa bahay. Now, as a seafarer, ang lagi nating pahalagaan yung katawan natin. So the best is what? Huwag niyong makakalimutan yung nasa itaas. Yan yung heavenly father natin sa lahat. Kahit na anong katayuan mo ay sa mundo, hindi tayo matatag kung walang aalalay. isa lamang ang kwento ni Captain Rodolfo Raz sa libo-libong mga marino na nakikipagsapalaran sa ibayong dagat para sa mas mabuting kinabukasan ng kanilang pamilya. Ito ay patunay na iba ang katapangang ipinamamalas ng katulad nilang mga mandaragat at haligi ng tahanan. Sa aming pagbabalik, from one haligi to another, ating makakapanayan naman ang isang idol ng manufacturing sa ating bansa. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Strut with pride and celebrate the colorful you by joining the Pride Fund sa makulay na lineup ng activities sa SM Supermalls. Run with Pride sa taunang Run Rio Pride Run. Choose from 10 kilometers, 5 kilometers, 3 kilometers, or the special 1 kilometer run kasama ang inyong fur baby. This June, it's all about you. So make your Pride Month festivities more vibrant with SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, dito po tayo sa ating idol portion at ngayon nandito po kasama ni Mare ang founder ng Lamoyan Corporation. Walang iba kundi ang kwentong idolo, kwentong idol ni Cecilio K. Pedro. Abangan po natin to. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kamarino at pamilya ng ating mga kamarino ngayong araw na ito para sa ating Idol segment. Makakasama natin at very rare po itong oportunidad na ito. Makakasama natin ang founder ng Lamoyan Corporation, walang iba kung hindi si Mr. Cecilio Pedro. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat, especially to Mariao. It is a pleasure to be here with Yan ang Marino. Wow, that's so nice. Actually, I'm very inspired with Lamoyan Corporation. And of course, hindi ho lingid sa lahat na si Mr. Cecilio Pedro ay ang past president ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries. Anong ibig sabihin? Sila po isang asosasyon ng mga Filipino-Chinese na nagtutulong-tulong at tumutulong din sa mga kapwa Pilipino na nandito sa Pilipinas. Pero ito, maraming katanungan ng marami, kaya nga tinatawag natin silang idol, di ba? So eto na, Lamoyan Corporation, kayo po ang founder. That's correct. Ano po ang nag-udyok sa inyo na gawin itong kumpanya ninyo, sir? Alam niyo po, Mare, before Lamoyan Corporation was formed, I was in the tube business. Kami po gumagawa ng aluminum tubes para sa Colgate at saka sa Unilever.
Dati po, yung tubes ng toothpaste ay aluminum. Nako, inabutan ko pa ho yan, sir. Oo. Oo, yung medyo matigas-tigas pa. Oo, matigas-tigas. Tapos, iro-roll mo ng ganyan Tama para po. makuha mo lahat eh. Tama po yun, opo. iro-roll yun. And that was in the 70s and in the 80s. Noong 1986, they decided to switch from aluminum to plastic laminated tubes. That's right. So sabi ko sa kanila, anong gagawin ko sa mga tubo ko? Ang dami-dami. We expanded over the years to 4 lines just to accommodate the demands of the toothpaste industry. Sabi nila, this is a decision made by their head office. So Wow. kung wala na toothpaste, talagang wala na kami negosyo. So that was the reason why we closed down the company. And so instead of, doing something else, sabi ko, sayang yung mga tubes ko. So I went to the Lord, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? And the Lord, in my devotion with my wife, spoke to us in Jeremiah 29:11. Sabi ni Lord, I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yun po yung naging edge ninyo Initially, initially. I launched it at half the price. And hindi pa rin kinukuha hindi pa rin ginagamit ng consumer kasi hindi kilala eh. So, the first thing I did was to go into a commercial. Sabi ko, kailangan That's a very commercial. bold step dahil ang mahal ang commercial. That's true. Oo. Wala kaming pera at that time. I remember we went at that time, the first commercial we did. Ako ang producer, ako ang director, ako ang screener, ako lahat. We came out with a 15-second commercial. And at that time, it was the Seoul Olympics. Ganun. To happy Olympic So, ano ho ba? toothpaste. Doon ho ba talaga nagkaroon ng breakthrough? Oh yeah, immediately our sales doubled and then went up substantially. Starting lang kami. And then so on and so forth. Of course, kilala na natin siya at dumami na ang produkto ng Lamoyan Corporation. That's Siguro, right. Mr. Cecilio Pedro, bigyan nyo kami ng konting insight sa mga gustong magnegosyo. Ang daming nagsastop, which is sometimes very, very close to success already. So, what can you say your secret to your success up to this day? No matter what happened, kung desidido ka, kahit gaanong kahirap, kahit gaanong kapalpak, one day you will succeed because you refuse to give up, because you continue to do what is improvement, what is needed. And of course, speaking of this social responsibility na ginagawa po ng Happy Toothpaste, aside from, of course, being a very, very Christian company, meron din silang pagtulong sa mga PWDs. Yes. Oo. Kwento nyo nga ho sa amin yung sa PWDs. Yeah, I'm involved with an organization known as Deaf Evangelistic Alliance Foundation, or Deaf Inc. We provide sign language education to train the deaf. We have more than 1 million deaf mutes in our country. Marami po hindi nakakapag-aral kasi walang pera. Galing sa mahirap. So ever since, I've been hiring deaf mutes in my company. Whether it's a tube company or even here in the toothpaste. More than 30% of my workforce are from the hearing impaired. Right now, it's more. What do you think the legacy that you'd like to leave to your company and to the entire Philippines? Wala namang, the little success I have in this company is more a blessing from the Lord. Hindi naman tayong extra galing or extra talented to brag about anything. If there is anything I can brag, it is the blessings from the Lord. Galing po in my journey over the last almost 40 years, 1986, next year will be 40 years na kami. No? It has been a series of miraculous results of miraculous people sent by the Lord. Tingin ko ang pinakasikreto ni Mr. Cecilio Pedro is really yung kanyang pananampalatayang napakalalim. Yeah. No? Ano ho ang gusto nyong i-impart sa ating mga gustong magnegosyong katulad ninyo, di ba? At gusto kong magkaroon ng magandang relasyon, most probably, with the Lord. What is your advice? Yeah, Go ahead, sir. giving up is not an option. Lagi ko sinasabi niyan. Kailangan bursigi. Pag naniniwala ka sa negosyo, mahirap po ang negosyo. 24/7 yan, walang katapusan. May challenges every day lumalabas.
Kailangan hindi matakot kayo sa challenge. Kailangan hindi lang matakot, magdasal kayo to ask for the Lord's guidance and help. Make sure what you're doing is to benefit the society, the community. There you go. At syempre nakakatuwa na yung mga sikreto, or sabihin na natin talagang kanyang mga secret weapon ay na-share niya sa atin ngayong araw na ito. Ako naman siguro from a biblical verse as well, no? Na binigyan ng Diyos ang bawat isa ng talento. Huwag mong itatago. Kung hindi, ito'y pagyamanin mo para sa glory ng God at para sa glory ng ibang tao. Ayan. At ginamit din yan ni Mr. Cecilio Pedro. With that, maraming salamat po sa naging panauhin natin ngayong araw nito. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Thank you. That was really so inspiring. Magbabalik pa rin po ang Yan ang Marino. Sa pagbabalik ng ating programa, Maritime Updates ay aming ihahatid. Kaya dyan lang kayo, walang lipatan, dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Strut with pride and celebrate the colorful you by joining the Pride Fund sa makulay na lineup ng activities sa SM Supermalls. Run with Pride sa taunang Run Rio Pride Run. Choose from 10 kilometers, 5 kilometers, 3 kilometers, or the special 1 kilometer run kasama ang inyong fur baby. This June, it's all about you. So make your Pride Month festivities more vibrant with SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Good news para sa ating mga kamarino all over the world. Simula sa susunod na taon, asahan ang 2 years 5% increase sa inyong mga sahod. Ang pagtaas ng sahod ay nahahati sa 2 taon kung saan 3.5% ang ipatutupad ng wage increase sa January 1, 2026 at 1.5% naman ang ipatutupad na wage increase sa January 1, 2027. Alinsunod dito, asahan din ang pagtaas sa mga death at disability benefits ng mga marino sa buong mundo. Ang suma total ng 5% pagtaas sa sahod ng mga mandaragat sa buong mundo ay bunga ng mga naging negosasyon sa International Bargaining Forum or IBF sa Singapore noong Mayo. Ayon kay ITF spokesperson at ITF Seafarers Section First Vice Chair Dr. Conrado Oca, bagamat hindi naging madali, ang kinalabasan ng mga negosasyon ay isang welcomed outcome na good and fair para sa mga mandaragat. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermall. Strut with pride and celebrate the colorful you by joining the Pride Fund sa makulay na lineup ng activities sa SM Supermalls. Run with Pride sa taunang Run Rio Pride Run. Choose from 10 kilometers, 5 kilometers,
3 kilometers or the special 1 kilometer run kasama ang inyong fur baby. This June, it's all about you. So make your Pride Month festivities more vibrant with SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Nakita niyo mga kamarino, iba talaga ang hirap na dinaranas ng ating mga kamarino na tatay din. Dahil kailangan nilang mahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay in the hope of a better future for his family. Okay lang yan. Kasi alam mo, after ng ilang mga buwan na tiis, magkakasama naman kayo ulit at magiging mas maganda ang inyong buhay. Yun naman ang ating dapat na looking forward to na nabibigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. At hindi lang yan. Focus lang tayo dahil sooner, mas gaganda ang ating buhay with the help of God. Diba? Correct. Yan. O anyway, sacrifices lang ng konti mga kamarino. After that, go, go, go na. Pwede na mag-retire. Diba? Mag-business na. Diba? Bawat sacrifice, merong reward. That's true. That's very true. Yung palaging titingnan natin. Yes. At sabi nga ni Cecilio Pedro, reward from God. Diba? Laging God ang sentro ng ating buhay, hindi ka magkakamali. Bukod dyan, I'm sure, no, inspiring din para sa ating mga kamarino yung naging success story niya kanina, di ba, sa ating bagong segment na Idol. At syempre, hanggang dito na lamang po muna tayo, ha? Hanggang next week muli, huwag kayong magkakamaling hindi panoorin ang aming programa dahil hindi kayo sasaya pagka na-miss yung aming programa. Anyway, anong oras, Admiral? Every Saturday lang po, alas 8 hanggang alas 8:30, kasama po ng inyong almusal. Dito lang po sa PTV4. At siyempre, kung nais niyong balikan yung mga dating episodes, mag-subscribe lamang o mag-tune in sa YouTube channel mo. My channel, okay? Subscribe kayo ha, My Channel, dahil dyan nyo lang mapapanood ang mga previous episodes ng ating Yan ang Marino. Okay. Anyway, bye-bye na po. For now, Anchors away. bye! Bye-bye.